Sa isang napakatahimik na lugar sa rehiyon ng Danvers sa Ukraine, nakatira si Mykola kasama ang kanyang buntis na asawa, si Nastia. Pareho silang kilala bilang ang unang mga eco-settler sa lugar. Si Nastia ay isang artist na mahilig mag-drawing at mag-ukit ng kahoy. Gumawa pa nga siya ng isang anghel na gawa sa kahoy para kay Mykola para magkaroon siya ng anting-anting na pang-proteksyon. Si Mykola naman ay isang matematiko, na nagtuturo sa lokal na paaralan, na kanyang tinatahak sa pamamagitan ng kanyang bisikleta. Ang peace sign sa labas ng kanilang bahay ay ang paa ng isang puting uwak, na kumakatawan sa isang sinaunang alamat, tungkol sa isang uwak na naawa sa mga tao at nagdala sa kanila ng sariwang tubig at pagkain. Dahil sa kakulangan ng mga electronic na kagamitan sa bahay, walang nakukuhang balita ang mag-asawa hanggang sa pumunta sa trabaho si Mykola at nanood ng ilang minuto sa telebisyon. Doon niya nalaman ang tungkol sa mga nagprotesta na napatay sa kabisera ng Ukraine at posibleng pagsalakay ng Russia sa bansa. Habang nasa klase, inaasar si Mykola ng estudyante niyang si Ivan, na tingin niya ay estranghero at weirdo ang kanyang guro, kaya gusto niya itong mawala. Pero hindi kailanman hinahayaan ni Mykola na magalit siya dahil naniniwala siya sa pacifism at sa paggabay sa isip ng mga kabataan. Isang umaga, habang papunta siya sa trabaho, napansin ni Mykola ang ilang mga sundalo na nakatayo sa tabi ng kalsada, pero binaliwala niya ito. Nang nakarating siya sa paaralan, nagulat siya nang makita itong walang tao, at mabilis niyang nalaman sa telebisyon kung bakit sinalakay ng Russia ang Ukraine. Naalala ang mga sundalong nakita niya kanina, nag-aalala si Mykola para sa kanyang asawa at nagmadaling bumalik sa kanyang bahay. Pero huli na ang lahat. Nandoon na ang mga Russian at binubugbog si Nastia. Nahuli rin nila si Mykola nang subukan niyang ipagtanggol ang kanyang asawa. Matapos matiyak ng mga sundalo na hindi sila mga espiya, sinindihan nila ang bahay at umalis. Pero nang subukan ni Nastia na gumanti sa pamamagitan ng pagbato sa kanila, hindi nag-atubiling binaril siya ng mga sundalo bago tuluyang umalis. Nabagok si Mykola, at napayakap sa katawan ng kanyang asawa habang pinapanood niyang masunog ang kanyang bahay. Ilang oras lang ang lumipas. Nakita ng dalawang miyembro ng Ukrainian military si Mykola. At matapos suriin ang kanyang pagkakakilanlan para matiyak na siya ay isang inosenteng sibilyan, tinulungan nilang maghukay ng libingan para kay Nastia. Pagkatapos ay dinala nila siya sa kanilang base. Pero bago umalis, siniguro ni Mykola na dala niya ang anghel na gawa sa kahoy bilang huling alaala sa kanyang asawa. Hindi masaya ang mga opisyal sa base sa biglaang pagdating ng isang estranghero dahil maaari siyang maging espiya. Pero mabilis na napatunayan ni Mykola ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi na gusto niyang sumali sa hukbo, at palayasin ang mga Russian sa kanilang bansa. Mula noon, ipinadala si Mykola sa isang mabigat na pagsasanay kung saan kailangan niyang matutunan na pagurin ang kanyang katawan, at gumamit ng mga armas, dalawang bagay na hindi pa niya nagagawa kailanman. Lalo na siyang nahihirapan sa pag-disassemble at pag-assemble ng mga armas, at naging dahilan ito ng pangungutya ng kanyang mga superior, lalo na nang ipahayag niya na ang Raven ang napili niyang pangalan ng code. Hindi niya hinayaang ibagsak siya ng mga ito at nagsanay ng mas mahirap, nagpupuyat sa pagsasanay ng armas, at lagi niyang kasama ang anghel na gawa sa kahoy para hindi niya makalimutan ang kanyang layunin. Para maipaghiganti ang kanyang asawa. Ilang linggo lang ang lumipas. Nalaman ng mga trainee na kulang ang mga sniper sa harapan, at naghahanap ang hukbo ng mga boluntaryo para sa trabahong iyon. Hindi masyadong interesado ang mga tao, pero agad na nagboluntaryo si Mykola, at muli siyang pinagtawanan. Pero hindi pa rin siya sumuko, at tinanggap ang hamon para patunayan ang kanyang sarili. Pinaghiwalay at binuo niya ulit ang isang AK-47 habang nakapiring sa loob ng 20 segundo, at sa wakas ay nakakuha ng respeto ng lahat. Tinawag na rin nila siyang Raven, tulad ng gusto niya. Madali para kay Mykola ang theoretical part ng sniper training, salamat sa kanyang kaalaman sa matematika at pisika, kaya mas mabilis siyang makakalkula kaysa sa mga guro mismo. Mahusay din siya sa pagsunod sa number 1 rule, na panatilihing tahimik at walang galaw, kahit na binabaril ng isang instructor ang lupa malapit sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi siya magaling sa actual shooting dahil sa ilang kadahilanan. Binigyan siya ng ibang armas, ang uri ng baril na hindi angkop para sa war sniping. Muli, tumanggi si Mykola na sumuko at gumawa ng plano para patunayan kung ano ang kaya niyang gawin.
Ang huling sniper test ay sa gabi, at kailangang mag-shoot ang mga trainee sa sandaling magbigay ng sapat na liwanag ang flare na pinaputok ng instructor sa paligid ng kanilang mga target. Pero hindi pa nag-shoot si Nicola. Ginamit niya ang liwanag para kalkulahin ang distansya. At nang matapos ang pagkalkula, saka siya nag-shoot sa kumpletong kadiliman at tinamaan ang target ng eksakto sa gitna, isang bagay na hindi nagawa ng iba. Pinahihintulutan nitong makagraduate si Nicola na may pinakamataas na marka, at naatasan siya sa isang first-class unit. Para sa kanyang unang misyon, kailangang palayain ni Nicola at ng kanyang kapwa sniper ang isang mahalagang checkpoint na nasakop ng mga Russian. Matagumpay na nakapasok ang team sa lugar ng hindi napapansin, at bawat sniper ay nabigyan ng target. Pero nang handa na silang mag-shoot, kailangan nilang itigil ang plano dahil may papalapit na sasakyan ng sibilyan sa checkpoint. Pinilit ng mga sundalong Russian ang 2 sibilyan na lumabas at ibigay ang kanilang mga pasaporte, at tumanggi silang ibalik ito. Nang hilingin nila sa mag-asawa na umalis, nag-eskandalo ang lalaki dahil iginigiit niyang ibalik sa kanya ang kanyang mga gamit, na nagdulot ng karahasan mula sa mga sundalong Russian. Napansin ito ng team ni Nicola at agad na umatake, pinatay ang bawat sundalo sa mabilis at mahusay na mga putok, kasama ang lalaking nagtangkang e-hostage ang babaeng sibilyan. Nang matapos ang misyon, ibinitin ng team ang bandila ng Ukraine para makuha muli ang kontrol sa checkpoint. Nang bumalik sila sa base, narinig ni Nicola na umalis na ang kanyang mga kapwa baguhan sa ibang misyon. Kaya ginamit niya ang pagkakataong ito para bisitahin ang paaralan na dating pinagtatrabahuhan niya, at naantig siya sa nakalulungkot na tanawin ng mga maalikabok na silid-aralan. Kinabukasan, nang bumalik ang ibang team mula sa atake, nabigla si Nicola sa narinig na balita. Namatay ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kamay ng isang kaaway na sniper. Idinagdag nito sa listahan ng mga dahilan kung bakit gusto ni Nicola na makaganti. Para sa susunod na misyon, nagtago ang team ni Nicola ng maraming pampasabog sa mga puno, sa likod ng mga dahon, bago sila nagtago sa damo habang naghihintay sa kanilang kaaway. Nang lumitaw ang mga sundalong Russian sa kagubatan, tulad ng inaasahan sa mga ulat, nag-atubiling mag-shoot si Nicola dahil may nakita siyang hindi niya mapaniwalaan. Si Ivan ay sumali sa hukbong Russian at papalapit sa kanila kasama ang iba pang mga kaaway nila. Nabalik siya sa kanyang sarili nang utusan siya ng kapitan na magpaputok, at pinindot ni Nicola ang detonator, pinatay ang bawat sundalong Russian, kasama si Ivan. Nang tanungin siya ng kapitan kung ano ang nangyari, at narinig ang paliwanag ni Nicola, sumagot siya, pinili na ni Ivan ang kanyang landas. Kalaunan, sa panahon ng pahinga, nag-usap si Nicola at ang kapitan tungkol sa kanilang mga alaala sa kanilang tahanan. May daladalang larawan ng kanyang pamilya ang kapitan, at ipinaliwanag niyang may kasunduan siya sa kanyang asawa na hindi sasabihin sa kanyang mga anak ang tungkol sa kanyang trabaho. Kaya iniisip nila na nasa business trip siya. Bilang kapalit, ipinakita ni Nicola sa kanya ang anghel na gawa sa kahoy, at ipinaliwanag na simbolo ito ng kanyang sariling pamilya. Ilang araw lang ang lumipas, nagawa ng mga puwersang Ukrainian na masecure ang mga trenches sa hangganan. Kaya nagposisyon ang team ng sniper para maghintay sa mga puwersang Russian na naghahanda ng salakayin ang rehiyong ito. Lagi niyang kasama ang anghel, naghahanda si Nicola na gawin ang kanyang trabaho, pero nawala ang kanyang karaniwang kalma nang mapansin niya na sa mga dumarating na sundalong Russian, nakita niya ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Dahil sa pagnanais na makaganti, paulit-ulit na humihingi ng pahintulot si Nicola na magpaputok at palaging tinatanggihan ng kapitan dahil hindi pa nasa tamang posisyon ang kaaway. Sa huli, napagod na si Nicola sa paghihintay at nag-shoot na rin, tinamaan ang sundalo, pero ibinunyag din ang kanilang lokasyon sa isang nakatagong kaaway na sniper na agad na gumanti at napaslang ang kapitan. Habang binabaril sila ng mga Ruso, kailangang hilahin ni Nicola ang katawan ng kapitan sa bukid habang umiiwas sa bawat bala at bomba. Ilang oras lang ang lumipas, nang sa wakas ay nakabalik si Nicola sa base, nangako ang kanyang superior na magkakaroon ng investigasyon para malaman kung sino ang sniper na pumatay sa kapitan. At kapag natagpuan na nila ito, tatawagan nila si Nicola para manmanan ito. Samantala, napuno ng pagkakasala si Nicola at nagpa siya na mag-focus sa mga solo mission para maiwasto ang kanyang pagkakamali. Nananatili pa ring mahusay ang kanyang sniper skills, at nagagawa niyang patayin ang maraming sundalong Russian,
pero wala nang nagbabantay sa kanya. Naging masyadong mapanganib din siya at nagkaroon ng sugat sa braso dahil sa bala ng kaaway. Pumunta si Mykola sa isang lihim na taguan para magpahinga at manood ng balita para ma-update sa political status ng mga negosasyon sa Russia. Pero naantala ang kanyang pahinga ng isang mahalagang tawag. Nalaman ng hukbo ang lokasyon ng sniper na pumatay sa kapitan. Kaya kailangan bumalik si Mykola. Bago magsimula ang misyon, sinabi sa mga sundalo ang lahat ng impormasyon na nakalap nila. Malawak ang sakop ng mga bala ng sniper. Pinatay na niya ang 5 Ukrainian sniper at 3 machine gunner, at ang pangalan niya ay Sari. Para mas lalong masama, nire-record niya ang lahat ng kanyang mga pinatay at inilalabas ang mga video para ibaba ang kanilang moral. Naglakas loob pa nga siyang i-post ang recording ng pagkamatay ng kanilang kapitan. Pero dahil sa lahat ng mga nasawi na ito, nagawa nilang matukoy ang lokasyon ni Sari. At dahil hindi nila may fill ng mga mina ang lugar dahil sa chlorine storage sa chemical plant kung saan nagtatago ang kaaway, gumawa sila ng ibang plano. Papatayin ng kanilang mga sniper ang mga mas mababang sundalo para malinis ang daan para makapasok si Mykola at harapin si Sari. Nang magsimula ang misyon, nagposisyon ang lahat ng Ukrainian sniper at naghintay na makapasok si Mykola sa gusali sa pamamagitan ng paggapang. Ang unang sundalong nakita niya ay ang ibang lalaking umatake sa kanyang bahay, at naalala pa ni Mykola na sinabi niya na dapat sana ay pinatay na niya ito noong una. Matapos siyang patayin sa isang mabilis na putok, binigyan ni Mykola ang kanyang mga kasamahan ng okay para umatake, na nagdulot ng sabay-sabay na pagbaril ng lahat ng Ukrainian sniper at nagawa nilang linisin ang lugar ng hindi nakakaagaw ng atensyon. 2 na lang ang natitirang Russian sniper, kasama si Sari. Hindi nila napansin na may mali, hanggang sa tumigil sila sa pagtanggap ng mga mensahe sa kanilang mga kasama, at pumunta sila para tingnan ang kanilang mga kapwa-sundalo, at natagpuan silang lahat na patay. Sinamantala ni Mykola ang pagkakataon para makapasok ng hindi napapansin. Tumawag si Sari ng backup at ipinadala ang ibang sundalo para magbantay bago siya bumalik sa kanyang pwesto kung saan nagulat siya nang makita ang isang maliit na anghel na gawa sa kahoy. Sa sandaling iyon, lumabas si Mykola, tumalon kay Sari para patayin siya gamit ang kutsilyo, habang ang ibang sundalong Russian ay naging biktima ng granada na naghihintay sa kanila. Pagkatapos ay dumating ang backup na tinawag ni Sari sa lugar. Kaya ginamit ni Mykola ang radyo ni Sari para sabihin sa mga bagong sundalo na babayaran nila ang kanilang ginawa. Sa sandaling huminto ang truck ng mga Russian, binaril ito ng mga sundalong Ukrainian, tinanggal ang lahat ng target sa loob ng ilang segundo. Ngayong nakapaghiganti na si Mykola para sa kanyang asawa, kaibigan, at kapitan, nagpasya siyang magpahinga at bumalik sa bahay para bisitahin ang libingan ni Nastia, at tiyakin na maayos ang krus. Pero kahit na gaano niya namimiss ang kanyang tahanan, hindi siya makakapagtagal dahil marami pang dapat gawin para sa kanyang bansa. Di nagtagal, nasa isa na naman siyang solo mission, handa nang patayin ang lahat ng sundalong Russian na kailangan niyang paslangin. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.